Magandang araw po at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo ngayon at ang ating pag-uusapan po ay ang tuloy pa rin pong topic natin sa tithing. At pag-usapan po natin ay give to God what is God's. Ibigay po natin sa Panginoon ang para sa Panginoon. At ito ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Chapter 22 verses 19 to 21. At sinabi nga ng Panginoon, "Show me the coin with which you pay taxes." They showed him a denarius. And Jesus said to them, "Whose head is this, and whose name?" He answered, "Caesar's." Then Jesus replied, "Therefore, return to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." Alam po niyo mga kapatid, ang pag-iika po ay parang, sabi na natin, pagbibigay ng taxes sa kaharian ng langit. Eh, kinakailangan po ba tayo mag-tax sa kaharian ng langit? Kung tayo ay good citizens of a country, tayo nagbabayad po ng taxes. Yan naman yung taxes natin sa kaharian ng langit. Ayon sa salita ng Diyos ay ito po yung tithing. Kailangan bang babayad ng taxes? Yes, even Jesus paid his temple tax. Ang tinanong sila, nagbabayad ba kaya ng buwis sa templo? Eh, sabi ng Panginoon kay Pedro, ay Pedro, pumunta ka doon sa ilog at mamingwit ka. Yung unang mamingwit mong isda, dukutin mo sa kanyang bibig. Andun yung piraso ng pilak na pambayad ng buwis para sa iyo at para sa atin. So, even the Lord is paying His taxes. No? Kaya ang Panginoon ay tinanong, dapat po ba kami magbayad ng taxes kay Caesar? Humingi po siya ng coin. "Show me the coin to which you pay the taxes." They showed him a denarius. And Jesus said to them, "Whose head is this, and whose name?" Sino ba yung nakaukit sa pilak na ito? At kaninong pangalan? Sabi nila, Caesar's. Ibigay mo kay Caesar para kay Caesar. Ngunit ibigay mo sa Panginoon para sa Panginoon. So, kinakailangan pala nating ibigay sa Panginoon para sa Panginoon. Diba? Alam po niyo mga kapatid, dito po sa ating binasa ay makikita po natin na isang katwiran, isang hustisya pag binigay mo sa isang tao ang nararapat na sa kanya at kinuha mo lang para sa iyo. Pag kinuha mo hindi para sa iyo, yan ay injustice. Kawalan ng katarungan. Pag kinuha mo lang para sa iyo, binigay mo yung para sa kanila, yan, hustisya po yun. Yan, justice. Ngayon, pag ibinigay mo yung para sa iyo, sa iba, tawag doon ay mercy, kawang gawa, o awa. So, ngayon ay dapat doon natin ibigay sa Panginoon para sa Kanya. That's justice. At kunin lang natin na para sa atin. Yan ay katarungan, no? Pero, ano nga ba yung pag-aari ng Panginoon para ibigay natin sa Kanya para sa Kanya? Kung basahin po natin ang banal na kasulatan, sinasabi po doon is that the Lord is the creator of everything in heaven and on earth and all they contain. Siya yung may gawa ng langit at lupa at lahat ng nakikita dito. Therefore, ang Panginoon ay siya yung may-ari ng lahat-lahat. Kasama na ang ating buhay at yung mga pag-aari natin, hindi yan talaga sa atin. No? So, pag ibinalik natin sa Panginoon para sa Kanya, ginagawa natin ang hustisya, ang katarungan. At kinukuha ay, so, therefore, kung lahat ay para sa Panginoon, at iyan ngayon itong pag-aari natin, ito yung mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Therefore, tayo pala ay mga stewards lamang ng mga bagay na ating yung tayo ang nag-aari sa ngayon.
Ang isang proof na hindi nga tayo ang may-ari kasama na ng ating buhay is that pagbabawiin na ng may-ari ang lahat ng kanyang pag-aari. Di ba? Pag tayo namatay, hindi tayo tinatanong pwede ko namang bawiin yung buhay mo. Hindi kinukuha lang kusa ng may-ari dahil karapatan niya yon. At ang isa pang karapatan, isa pang proof o pag nagpapatuo na hindi atin itong mga inaakala nating atin, ay the mere fact na pag tayo namatay, wala naman tayong nadadala. Di po ba? Kahit na yung pag-aari mo, yung bahay mo, lupa mo, hindi mo yan madadala. Dahil hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo. Hindi yan atin. Yan ay pag-aari ng Panginoon. Alam po nyo, dahil sa awa ng Panginoon, ay hindi niya kinuha lahat yung para sa Kanya. Ang lahat ay binibigay sa atin ng Panginoon. Pero hinihiling lang niya ay ibalik sa Kanya yung 10%, yung ikapo. Ang pagbabalik ng ikapo sa Kanya, yung 10% ay pagkilala na kinikilala natin na siya yung may-ari ng lahat. O kung titingnan mo, 90 yung sa atin, 10% lang sa Kanya. Dapat sa Kanya lahat yun Kasi siya naman yung may gawa ng langit at lupa at lahat ng ating nakikita. So 10% lang ang dapat na ibalik natin sa Kanya. Pagkilala, pagpapasalamat sa lahat ng mga ibinigay niya sa atin o ipinagkatiwala niya sa atin. So 90% yung sa atin na ang katarungan ay nagsasabing ibalik mo ang hindi sa iyo. Kung lahat ng mga narito sa mundo ay hindi sa atin, dapat ibalik natin yung sa may-ari. That's justice. Dahil sa Kanyang awa, 90% binigay niya sa atin, 10% lang sa Kanya. Kung hindi natin ibinigay yung 10% na yun, di ba? Double injustice na yung ginagawa natin. Doble. Dapat lang na ibigay natin ang lahat. Ngayon, binigyan ka na ng partida, 90% para sa iyo, 10% lang para sa Panginoon. Kung hindi mo yan binigay, that's a gross injustice, di po ba? Double injustice. At ang kasalanan yan ay napakalaki. Bakit? Biro mong gawan mo ng inhustisya ang Diyos na walang hangganan. Binaliwalay mo ang Kanyang dignidad na walang hangganan. Hindi ka naging maayos sa kanyang pakikipagrelasyon sa Kanya. Gawin mo kaya yan sa isang hari? Do injustice to isang hari, hindi ka papatahin ka ng hari. Makikita mo na sobra na yan. Kung yung sa Diyos natin gagawin yun, sobrang injustice na yan. So, therefore, dahil injustice yan sa isang Diyos ng dignidad ay walang hangganan, ang parusa po niyan ay walang hangganan. At lalong lumaki yung kasalanan yan dahil ang Diyos na nagmamahal sa atin, nagbigay sa atin ng Kanyang buhay, at ang binigay sa atin ay walang hangganan. Lahat ay galing sa Kanya. Gawin mo kaya ng injustice. Nakawan mo pa siya dahil di mo binigay sa Kanya yung para sa Kanya. It merits eternal damnation. Kaya nga yung binasa natin last week, Malakay 3:8, "There a man rob God, yet you are robbing me. How do we rob you, Lord? In tithes and in offering." Sabi niya that's why you are accursed and the whole nation is under curse. Dapat lang, di ba? Kasi, biro mo, bigyan ka na ng 90%, sa Kanya na nga lahat dyan So, talagang gustong sabihin ng Panginoon, give to God what belongs to God. Justice yan. So, 10% na lang ibibigay natin sa Kanya nang may pusong nagpapasalamat. That is justice. Tugon natin sa mercy ng Panginoon. Pero ano bang nangyayari sa mga tao? Ba't hindi nila binibigay yung hindi naman sa kanila? Di ba? Hindi dapat, no? Kasi nga, tayong mga tao ay mayroon tayong katangiang fallen human nature. And this human being in his fallen state is self-centered, greedy, and very voracious, and wants everything for himself.
And because of this too much avarice, which cannot be satisfied, alam po nyo, nabubulagan po yung tao. Hindi na makakita ang kanyang mga mata. Hindi na siya makarinig. Kaya hindi niya nakikita kung ano yung tama. Hindi niya nakikita kung ano yung makatuwiran. Kaya he is doing things. Biro mong gawan niya ng injustice kahit isang Diyos ng dignidad ay walang hangganan. So, we cannot see what is right and we cannot do what is right because we cannot see it. Yeah. What drives a man to do these things? Kung titingnan po natin, it is a big self and selfish tendencies in man. Makasarili. Pagka makasarili. Gusto niya sa kanya na lang lahat. Pangalawang reason, bakit hindi ito ginagawa ng tao? Kaya hindi siya nagbibigay ng para sa Panginoon. Kasi it is ignorance, lack of knowledge, na hindi pala, biro mo, hindi niya alam ito. Hindi niya alam ito. Pero, kung titingnan mo, common sense na? Ang lahat ng nasa atin na hindi atin. So, dapat may bigay sa may-ari. Pangatlo is lack of faith. Kahit alam na niyang dapat ibigay sa may-ari, ang para sa may-ari, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Pero nakikita niya, kinukulang siya. Kaya, hinahawakan niya yung maliit na mayroon siya. Yung pinibigay ng Panginoon, sabi niya, give the whole tithe give the whole tithe that there may be food in my house. Try me. This is the Lord of hosts. Will I not open for you the floodgates of heaven, pour down blessing upon you without measure? Sinabi yan ng Diyos. At siya'y totoo sa kanyang mga sinasabi. So, mga kapatid, importanteng maging makatuwiran po tayo. Ibalik sa Diyos ang para sa Kanya. The best is, hindi lang 10% kasi lahat ng nasa sa atin ay hindi atin nilikaya ng Diyos. Siya ay may-ari. Pag ibinalik natin sa Kanya, ini-offer natin ang ating sarili sa Kanya. That's basic justice. No? That's basic justice. So, kahit na lang doon na lang sa 10% na tingin ko nga ay talagang pinapabalik sa atin ng Panginoon para may ipakita natin, kinikilala natin siya yung pinagmumulan ng lahat. So, mga kapatid, give to God what is God's, starting from tithing. Yan, simula lang doon. Ipag-iika po. Until we learn to offer everything we have to the Lord. After all, He is the owner of everything we have. Katwiran. Makatwiran lang po yan. Yes, makatwiran. Pag ibiniklik natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Give to God what is God's. Makatwiran. Sige, isang Panginoon, 10% na lang ang sa akin. Sa iyo na yung 90%. Yan, makatwiran yan dahil inalaw ng Panginoon dahil sa Kanyang awa at pagmamahal sa atin. Pag kinuha pa natin yan, we are doing gross injustice. Mga kapatid, huwag po kayong matakot mag-tithing. There is so much blessing pag tayo nagbibigay ng ating ikapo. So much. Blessing is unlimited. Pero pag hindi tayo nagbibigay ng ikapo, that is injustice. Gross injustice. Ninanakawan natin ang Diyos. Biro mong gawin mo yan sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Nakakahiya, di po ba? Mga kapatid, gawin po natin yung nararapat. Amen? Tayo po ay magdasal. Panginoon, turuan po niyo kami maging bukas loob, maging bukas palad, at maging malayang magbigay sa iyo ng nararapat para sa iyo. Panginoon, turuan din po niyo kami maging mapagmahal ng aming mga ibinibigay sa iyo ay tanda ng aming pagmamahal sa iyo. Pagkilala ng iyong walang hanggan ng pagmamahal sa amin at pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng mga bagay na ibigay niyo sa amin. Ama ng lahat ng ito ay aming hinihiling sa inyo sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless you all.